Ano po ba ang mga pagkain na dapat mong iwasan o dapat mong limitahan para hindi ka po magkaroon ng sakit ng maaga? So ano nga ba ang mga pagkain na dapat mo nang limitahan at dapat mo nang iwasan? Umiwas ka po sa mga processed meats, umiwas ka po sa hotdog, junk food katulad po ng mga potato chips, umiwas ka din po sa mga pansit canton, yung mga pinipritong pagkain. Umiwas ka din po sa mga matataas sa asukal, umiwas ka po sa mga donuts, milk tea, umiwas ka po sa mga matataas na sugar content na katulad ng mga drinks at mga pagkain. Umiwas ka din po sa mga fast food na pagkain katulad po ng mga burger, french fries. Share mo po ang video na to kung ikaw po ay concerned sa inyong mga mahal sa buhay para po mas maiwasan na magkaroon po sila ng sakit, magasugan. Ano po ba ang mga benepisyo kapag ikaw ay nagkape? Alam niyo po ba ang benepisyo ng kape? Marami pong benepisyo na maaari po itong ibigay sa atin. Ang kape po ay naglalaman ng caffeine. Ito po ay isang antioxidant sa ating katawan na maaari makapag-boost ng ating immune system. Alam niyo po ba na marami pong benepisyo ang pag-inom ng kape? Maaari po itong mag-reduce ng ating stress. Nakakapag-improve po ito ng alertness, focus at concentration po sa atin at maaari po tayo makaiwas sa mga Alzheimer disease, Parkinson disease. Ilang cups po ba ng kape ang dapat mong inumin sa kada araw? Alam niyo po ba na base po sa pag-aaral at base po sa American Heart Association, ang cups po na pwede nating inumin ay 2 to 3 cups per day. Yan po ay recommended po ng doktor, lalong-lalo na kapag ito ay nakakatulong po para po sa ating health. Ang risk factor pag po uminom ka ng kape, nagiging risk factor lang naman po ang kape kapag sobra ka na po sa pag-inom ng kape. At nadadagdagan pa po, umiinom ka pa po ng soda, umiinom ka pa po ng mga tea. Kapag nag-sum up po yan, mas marami na po yung level ng inyong caffeine. So, 2 to 3 cups per day, black coffee, po pwede ka po maglagay ng konting asukal at konting milk. Ito po ay base lamang po sa pag-aaral, depende pa rin po yan sa size ng cup ng inyong iniinom at depende pa rin po yan sa kada individual, lalong-lalo na kung kayo ay may mga sakit na chronic condition. Maaari pa rin po kayo magpakonsulta sa inyong doktor o espesyalista para mas malaman niyo po ang tamang amount ng pag-inom ng inyong kape. Lala lang po, ang kape po na pinag-uusapan natin ay yung black coffee, nalalagyan mo lang po ng konting sugar at konting milk. Hindi po ito yung mga kape na 3-in-1 na instant coffee. At pagka po tinimpla mo ay sobrang taas po ng sugar nun. Sinabi din po ng science na nakakatulong din po ito sa lahat ng klase ng cancers at nakakatulong din po ito sa liver. Nakakapag-iwas po ito para ma-damage ang inyong liver. At alam niyo po ba, nakakapag-improve din po ito ng ating metabolism. Yun lamang po, kung ikaw ay uminom ng kape, comment down below kung ilang cups ang naiinom mo. Magandang buhay. Ako po si Ate Nix na handang maghatid ng impormasyon para po sa ating kalusugan. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos.